Sariwa pa rin sa alala ng ilang taga-Zamboanga ang bangungot na kanilang sinapit matapos mabihag ng grupo ng MNLF Miswari Faction, 1 taon na ang nakararaan. At bilang paggunita sa Zamboanga City Siege, pinasinayaan kanina ang housing units na titirhan ng mga evacuees. May ulat on the spot si Rafi Tima. Rafi? Nanariwang Chino sa alaala ng ilan sa mga nakausap natin sa dating bihag ng MNLF Miswari Faction. Yun nangyari sa kanila 1 taon nang nakararaan ngayong araw. Tila kahapon lang daw nangyari ang pag-atake dahil hanggang ngayon ay hindi pa may alis sa kanilang utak yung hirap na kanilang pinagdaanan. Isa rito si Father Michael Ufana na ilang araw ding bihag ng MNLF Miswari Faction at ginawa pang negosyador ng mga umataking rebelde. Sa misa kaninang umaga para sa pag-alala sa nangyaring trahedya ay ikwento ni Father Ufana na hanggang ngayon hindi pa rin naalis ang trauma ng mabihag kasama pa ng kanyang ama't ina at iba pang kaanak. They will always ask me, Father, how come you were able to overcome? I told them, I was not until now able to overcome. Don't you know that when I'm saying the Mass, uwi lang yung si helicopter alya na St. Joseph, tamputok-putok yata may bilang ko si Tamengga si Lord. And you will see alya pakatapas ang ambulansya going to Ciudad. And the more. So these things, maybe we say, time heals. Time heals. It is not now, it is not next year that we will forget because it will always be in our memory. Matapos ang misa ay pinangunahan naman ni Father Ufana ang pagpapasinaya sa mahigit 40 housing unit sa Marta Drive. Ito yung isa sa mga naging sentro ng bakbakan at isa sa mga unang nasunog na komunidad sa kasagsagan ng bakbakan. Formal na rin i-turnover sa mga pamilya yung dati nakatira doon ang kanilang mga bagong tayong kabahayan. May 2 units pa na kinukumpleto ngayon sa naturang lugar. Magkakaroon din ng turnover ng housing units doon naman sa Pamiran sa Barangay Santa Catalina na matindi ring napinsala dahil sa halos 3 linggong bakbakan. Sunod-sunod na misa rin ang magaganap mamayang hapon at magtatapos sa isang candlelighting ceremony na gaganapin sa buong syudad para daw sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat. 1 taon nga matapos i-paralyze ng madugong pagsalakay ng MNLF Miswari Faction ang syudad na ito. Sa likod ng mga pag-alalang ito ay nariyan pa rin ang mahigit 22,000 evacuees na nakatira sa 3 evacuation centers at 8 tinatawag na transitory sites o pansamantalang tirahan habang hinihintay ang permanenteng housing units ng mga naapektuhan. Bagamat malayo na ito sa mahigit 122,000 evacuees sa kasagsagan ng bakbakan dito ay lubha pa rin kaawa-awa ang kalagayan ng evacuees lalo na nung mga nakatira sa malaking stadium sa lungsod. Ipinasok na dito yung mga dati ay nakatira sa Governor Lim Avenue o yung seaside na boulevard na lungsod kaya umabot na sa mahigit 11,000 ang nagsisiksikan dito. Ayon naman sa International Committee of the Red Cross o ICRC, isa sa ilang international aid agencies na patuloy pa rin nakatutok sa mga evacuees katuwang ng lokal na pamahalaan. Bagamat mataas yung bilang na 168 o 168 nang namatay sa ina-evacuees, karamihan dahil sa sakit, napigilan nilang maging epidemic yung mga sikit na ito sa kabila ng siksikang sitwasyon sa mga evacuation centers. Bagay na kanila umunong ipinagpapasalamat dahil kung hindi, mas marami pa ang namatay ng mga evacuees. Wala namang inaasahang matataas na opisyal dito mula sa national government, bagamat ilang araw nagtagal dito si Pangulong Aquino noong kasagsagan ng bakbakan. Pero may mga kinatawan naman na undersecretaries ang Department of National Defense at DSWD na sasama mamaya sa gagawing paggunita. Kasama rito ang mga inimbitahang mga itinuturing na bayani ng Zamboanga, ang mga nasugatang sundalo at pulis dahil sa matinding bakbakan. Chino? Maraming salamat, Rafi Tima.